Ganito kadami yung mga bahay noon nung hindi pa ito na-clear out. Halos mabura simula dito kalsada hanggang dulo. Ganito kadami. So ilang beses na rin itong nasunugan at ang itsura pala nito dati, palayan lang. Hanggang sa dumami, ginawa na ng konkreto. Yan yung itsura ngayon. Ito yung nagkaroon ng massive fire. So simula kalsada hanggang dulo, ganyan kadami. Pero ngayon, eto na. After ma-clear, matanggal yung mga debris, nagsimula na ang construction para sa gagawing pabahay. Pero alam nyo ba na bukod doon, meron pang mga natitirang mga bahay dito. Ito yung sa area ng Agam slum area. Ito yung mga bahay. Sa kabila naman yan po yung bagong pag-asa sa may kondinyan, yung malapit sa Trinoma, Vertis, ginagawa na yung development. So ganito kadami pa yung mga natitira dito na posible or pwedeng gawing development. So itong area naman to, ito yung sa PIR Road. So may kita mo dito yung ginagawang Quezon Avenue Metro Manila Subway Station. Yan po yung sa kwanto, EDSA Corner, Quezon Avenue. At ito na yung sa Nia Road. Ito yung mga bahay na natanggal na at gagawing building. So meron pang mga bahay dito hanggang sa dulo. Actually marami pa yan. No? Tapos dito naman yung papuntang Nia Road. Ayan. So tara, update na natin. Mabilis yung progress ha. After ma-clear out yung mga bahay, tuloy-tuloy na. At nung huling sunog, yan yung malakas talaga. So after more than 30 years, marami nagtatanong dito sa update nito eh. Tapos daanan natin yung Mount Kamuning. Alam mo kasi sirado na yan. Dahil nabuksan na yung bagong footbridge siya malapit sa MRT station. So guys, yun natin. Mukhang wala na itong mga tao dito sa labas ha, na-relocate na or yung iba nag-rent na sila. Kasi yung iba naman dito, nag-aantay talaga sila ng unit. Talagang gusto nilang dito makatira. Ito po yung Centris, Eton Centris. Meron na lang mga ilang nakatira dito sa labas. Parang temporary muna ito. Temporary shelter nila guys. Kaya pansin mo kabayan itong bahay na to, sinira na siya ngayon. Pero meron pa mga ilan dito sa harap na natitira. Hindi sa likod meron din hindi pa na demolish. Pero may ginagawa na sila sa pinaka foundation niya. Meron ng butas eh. Yan. Ito na yung huli. Ayan guys. Okay, so meron na siyang butas malaki na. Ito yung huling nasunugan. So hindi pa siya tinanggal pala yung mga bahay dito. Parang temporary lang muna. Ayan, so naghukay na pala sila dito. Ayan sinisimula na yung construction. Ito, ito natatanggal.
So yung natitira dito harap, mga kulang na to, ilan na lang itong mga bahay eh. Isa na lang yata. Ito meron pa nakatira, may tindahan pa. Pero yung iba dito halos sa wasak. Okay guys, parang bilis na. After 40 years tinirran, ganun lang. Ganun lang kabilis yung pagtanggal. After masunog, tapos tatayan ulit. Ito nga building na. Kasing taas siguro niyan. PSA building yan eh. Saka luminis talaga dito kabayan. Dati kasi yung mga parking nila, yung mga paninda, umaabot dito. At hindi po yung unang nagkaroon dito ng demolition. Dati, bago nasunugan to, may mga bahay na dito nakatayo. So, dinimolish yun. I think natanggal yata mga isang lane. Pero problema naman na nagkaroon ulit ng obstruction. Mga gamit na natitira kaya wala na mga nakatayo. So yun ba guys, after 40 years, papagandahin na yung tirahan dito. So ito ay in-city vertical housing project. Ibig sabihin yung mga nakatira dito na more than 40 years dito sila, relocate. Hopefully lahat ma-accommodate, no? Kasi karamihan naman dito na natanong natin, gusto dito malipat. Kasi kung gusto naman nilang yung pabahay sa malalayo, basta ko niyan, Bulacan, Cavite. Pero doon sigurado mura yung mga bahay doon. Yung mga row house ng mga klase ng pabahay. So guys, huling sulyap nitong bagong itsura. So karamihan ito guys naman na temporary sa bangketa. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 housing building. Malalaki din pala, no? Ganda guys, oh. Meron siyang parkingan sa mga may sasakyan. Tapos meron silang amenities, ano, basketballan. Para mga kanyato to guys. 14 story. Ay, so yung iba dito, kanya-kanyang diskarte na guys. May mga tinda na sila. May kuwan din, sari-sari store. Ang daming bus dito. Biyahe papuntang Sapang Palay. Bulacan pala to. Hello, Nay. Anong barangay ito dito, Nay? Anong barangay ito, Nay? Anong barangay ito dito? Wala pang balita dito? Dito muna kayo temporary? Dito muna. Yung iba, nasa na yung iba? Hintayin namin yan. Yung iba na nakakuha, nagsisibalikan naman sila dyan. Wala na silang pangupa. Kung 30 mil, bigay nila yung 15 mil, sa ubos yung 15 mil, ubos na sa pagkain lang nila. Yung iba umupa na tapos bumalik dito? Na medyo mahal yung upa, no? Wala nang mura. Bababaan ng 8,000 daw. Yung iba naman walang kumuha na relocation sa Bulacan, Cavite, walang kumuha. Wala pa. Kailan daw matatapos to? After maklear yung mga debris, nagsimula agad ng construction. So mukhang mabilisan nga talaga kasi ayon sa mga residente na natanong natin dito, talagang nag-aantay sila na ma-relocate kasi yung mga upa daw dito medyo mahal. 8,000 to 15,000 naman, kulang na kulang sa subsidy daw na nakuha nila. Kaya yung iba, nandito muna nakatira. Kita mo ito yung may mga tent dyan, temporary. So gumawa na rin silang paraan para panghanap buhay, yung mga nagtitinda ng mga gulay, sari-sari store for the meantime. At ito na nga, mabilisang construction. Dahil alam naman natin itong area na to ay talaga maraming mga pamilya ang nakatira dito. So malaking tulong pag ito ay natapos agad. So ang plano nilang gagawin dito, yan yung in-city vertical housing project. So ibig sabihin, yung mga mabibigyan ng unit dito ay yung mga nakatira din, yung mga naapektahan. So nagsimula lang yung demolition ng Abril at ngayon construction na. Pinapatag na yung kalsada. May mga ilang bahay pa dito pero siguro tatanggalin din yan. No? So ito yung pabahay, ito yung in-city vertical housing project.
bahagi ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino 4PH program. Target nilang itong tapusin at may turnover sa December 2027.